Good day guys. Today mag-unbox tayo ng CPU cooler from Cooler Master. And this is the V8 GTS. Air cooler siya guys. And is compatible siya sa socket LGA 2011 1336 1156, 1155, 1150, and 775 sa Intel. Sa AMD side naman, socket FM2, FM1, AM3 plus, AM3, and AM2. So, yung mga niya front box specifications, part number RRV8B6, product name V8 GTS. Sabi ko nga CPU socket, yung compatibility niya detailed na rin dito. Heatsink, vapor chamber base, 8 pipes, aluminum fins, and the rest nandito na rin, naka-indicate na rin. So let's proceed na sa unboxing. Ay included siya yung box. Tingnan mo natin yung loob ng box. Ito yung bracket niya. Bracket. Screws. Yung ibang screws. Ito yung mounting screw para sa Intel LGA 2011. Warranty cards. That's inside the box pa. Check the natin. Here's the manual, instruction manuals. And last is yung CPU cooler mismo. I admit guys, this is mga best design na nakita ko. Pero unfortunately hindi siya RGB, red LED light lang siya. So kung ano, ano mo siya, kung meron kang team na RGB or ano, any team na any themes ng build mo, blue, green, hindi siya mag-match kasi red lang talaga yung red light niya. So depende yan sa iyo kung saan mo siya gagamitin. Pero pagdating naman sa design wise naman, napakaganda niya. So
siya guys. Complete. Then, i-install natin siya later sa old rig ko, which is the AMD A7600. Ang ipakita ko sa inyo. Side panel. So guys, ito yung old rig ko. May bibili na kasi ito na to guys. May buyer na to. So, included kasi itong GTS sa package. So, i-install natin siya before kasi kukunin ito ng buyer bukas. So, I need to clean the unit. Linisin ko siya. And then, i-install ko to. And then, i-reformat ko yung PC. So, yung specs ng old rig ko is processor AMD A7600. Yung video card is Sapphire 4GB 128-bit. I think R7 240 4GB 128-bit siya. And then sa RAM naman is 8GB Kingston 1600 MHz. Sa SSD naman 860 Pro 840 Pro 128GB. Sa hard disk naman 500 Seagate 500GB. Sa power supply Air-cooled Strike X 500 watts 80 plus bronze. Yan. Sana naman siya sa fans naman meron siyang 7 case fan, which is yung isa is yung Phoenix. Yung dalawa, yung rest kasama na sa case. Yung case ko nga pala guys is na thermal take Core B51. So guys, napakalaki niya. Parang siyang full tower, pero ano yung to, specs nito is ano lang, mid tower lang, pero pag tinignan mo siya parang laki, ang bigat. Parang siyang full tower. Pwede na siya for water cooling, kaya ganito siya kalaki. Sa motherboard naman pala guys is the MSI A88X G45 gaming motherboard. Balik tayo sa case. Ang case is yung meron siyang dust filter dito.
Gas filter sa likod. Meron din siya ditong dust filter sa harapan. Pero kailangan pang tanggalin yung front panel niya para ma-access mo yung gas filter dito sa likod. This has been my PC for 2 years plus. It's time to say goodbye na. Kasi magbe-build na ako ng bagong PC for editing. Mag-shift na ako po sa Intel. I-post ko rin yon pag na ko na yung build log. Kasi mag-PC build log ulit ako for my new PC, which is the i7-8700K. And then Asus Strix 1080 Ti, and the rest pa makikita nyo na lang sa next build. For now, ito na lang muna. So let's proceed na sa installation ng CPU cooler. Bye.